welcome po sa ating Intercede Night. At welcome po sa bawat isa, sa mga kapatid natin na kasama natin ngayon na nanonood sa Facebook Live natin at sa YouTube. At yun din yung mga kapatid na kasama natin sa Panambahan at sa Zoom. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. At muli tayo po ay magpapatuloy sa ating series sa ating Intercede Night. Ito po yung importance of intimacy with God. Sige po, at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na muli ako po ay muling magbabahagi or mag-share ng devotion. And ako po ay nagpapasalamat din sa bawat isa sa mga kapatid na nagbigay ng panalangin para sa amin. Kasi since last week po is nagkasakit po kami from kay Moti, nag-umpisa kay Moti, then sa akin, then kay Buneng. So, ayun po, and praise God po sa kagalingan na binigay ng Panginoon, at salamat po sa bawat panalangin na inalay ng bawat kapatid. At sige po, bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sige po. Yes Lord, Father in heaven, Lord, once again pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila. Ikaw ang aming Diyos na buhay, na hindi nagbabago, noon, ngayon at magpakailanman. Lord, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, for you are sovereign, Lord God, you're in control of everything. Lord, ngayong oras na ito, kami itong pinapasalamat sa iyo. Salamat po sa pagkakataon nito na yung pinagkaloob sa iyong lingkod upang magbahagi ng iyong salita. Lord, dalangin ko po nga po, Lord, dalangin ko po na samahan mo po kami sa oras na ito. Lord, bigyan mo ko ng wisdom, ng knowledge, Lord God, sa pagbabahagi ng iyong salita. Lord, buksan mo nga po ang aming mga puso at isipan, Lord God, sa salita mo na aming mapag-uusapan ngayong gabi, Lord God. Lord, ikaw po ang manguna, Lord God, at dalangin niya po namin na bantayan mo ang aming mga internet connection, na hindi kami magkaroon ng interruptions, Lord God, at patuloy na palakasin mo lamang ang aming connection nang sa gayon patuloy kaming makapagpatuloy sa gawain ito, Lord God. Lord, dalangin niya po namin na ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito, Lord God. At dalangin namin na patuloy na samahan mo kami hanggang matapos ang gawain ito. At samahan mo kami sa devotion na aming pag-uusapan. At ikaw lamang po ang maitaas at madakila sa oras na ito, Lord God. Lord, muli, salamat po sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat kapatid na kasama namin ngayon. Sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila in Jesus' name. Amen. Amen. Ayun po. So, tayo po ay magpapatuloy. Kung matatandaan po natin, nag-start tayo last week ng ating bagong series. Yung previous natin, di ba, is yung importance of prayer and fasting. And ngayon, pagpapatuloy natin yung importance of intimacy with God. Kung matatandaan natin, last week, ay si Pastor Marvin, siya yung nag-umpisa ng series natin sa ating Intercede Night about sa intimacy with God, yung importance ng intimacy with God. So, let's have a short review lang ng mga bagay na yung important points na binigay sa atin ni Paz. So, una dito yung matatanda natin yung 7 signs of intimacy with God. Sabi dito is una, yung signs daw na meron tayong kumbaga nasa sa atin yung intimacy sa natin sa Panginoon. Una daw is we hate sin, and we are filled with compassion for sinners. Then we are spending time in prayer, we worship, and we have biblical study. And pangatlo, we have still and calm mind and spirit. And
Pang-apat, sabi, we allow the Holy Spirit to lead us into righteousness. And panlima, we allow God to redirect our path when necessary. And we are, yung anim is we or you aren't better than anyone and you're humble. So, yan yung mga signs. And yung last is you allow God to strip you of self-hate, pride, pain, and anything that hinders intimacy. So, yan yung mga 7 signs of intimacy with God. When we have intimacy with God, yan yung mga signs na intimate yung may intimacy tayo sa Panginoon. So, after nun, di ba, matatanda natin, nagbigay din sa atin si Paz ng, kumbaga, 3 points or about importance ng intimacy with God. So, kabilang dito sa 3 points, yung una, binigay sa atin ni Paz is, sabi doon, you will hear God's voice and perspective on all issues. And pangalawa, we will experience God's peace that surpasses all understanding. And last is yung God will transform you and set you free from fear, pain, and painful emotional baggage. So, ilan lamang po yan sa mga bagay na kumbaga ma-experience natin when we have the intimacy sa ating Panginoon. Yung mga importance na mga bagay na may experience natin, mga importanteng bagay na may experience natin when we have intimacy with God. Amen po. So, as we continue, ayun po, importance of intimacy with God. And lagi natin tandaan that yung intimacy with God daw is not only desirable. Kumbaga, hindi lamang daw ito dapat hindi lamang dapat ito kanais-nais. At ito daw ay kumbaga, kailangan din natin to for a fulfilling or fruitful spiritual life. Amen po. So, bakit? Kumbaga, bakit natin kailangan din ito? Diba? Kumbaga, kasi daw it requires a deep and meaningful relationship with God that goes beyond mere knowledge of Him. So, ayun po. Kailangan daw yun ng deep and meaningful relationship natin sa Panginoon. Diba? Yung kaalaman natin about sa Kanya. So, kung pag-usapan natin, diba? Recap lang natin ulit. Ano daw ba ibig sabihin ng intimacy? Sabi sa intimacy daw is a close familiarity or fellowship, which is nearness in friendship. So, yung intimacy is the state of intimate. Its synonyms are yung closeness, yung fellowship, yung communion, yung friendship, understanding, yung sharing, affection, familiarity, being and belonging together personally. And yan din yung physically, sexually, and spiritually. So, yun ang sinasabi about intimacy. Diba? Kumbaga, intimate, 'di ba? Kumbaga sobrang close, time team. Ganun po. So, kung pag-aaralan natin, what is intimacy with God? Ano daw ba yung intimacy with God na sinasabi? Intimacy with God daw is a term that is often used to describe a close and personal relationship with God. So, when we say intimacy with God, higit pa dito yung kumbaga, knowing about God. Sabi, it involves experiencing Him. Diba? Kumbaga, na-experience natin siya. Kumbaga, we are talking to Him and we listen to Him as well when we have this intimacy with God. Diba? Hindi lang yung kumbaga, nandun lang tayo sa kumbaga, process of knowing God, about God, hindi lang po yun. Kasama nun yung na-experience natin siya dapat. Kumbaga, kinakausap natin siya. Kumbaga, may conversation or interaction tayo sa Panginoon and nakikinig tayo sa bawat sinasabi niya sa atin. Kumbaga, it's an intimate or malalim na connection that is built on love.
'di ba? Built on love, andun din yung trust and deep respect for our Creator. Amen po. So, yun po yung dapat. So, isa pa na sabi is what is intimacy with God is experiencing God is an important aspect of intimacy with Him. Di ba nga? Yun yung sabi natin kanina, experiencing God. Di ba? Dapat na-experience natin siya. Di ba? It's not just about knowing God intellectually daw or the way we know Him, but also kailangan na-experience din natin yung presence ng Panginoon sa buhay natin. 'Di ba? When we have intimacy with Him, 'di ba? Hindi lang yung inaalam lang natin about sa Kanya, kinikilala natin siya, but also dapat na-experience natin yung presence ng Panginoon sa buhay natin habang sinasaliksik natin siya or habang kinikilala natin siya. So, how can we say daw ba na we experience God? 'Di ba? Paano ba natin masasabi na na-experience natin si God? So, sabi, when we experience God, we come to know Him more fully and our relationship with Him grows deeper. Diba? Kailangan lumalalim yung relasyon natin sa Kanya at kumbaga lumalago yung pagkilala natin sa Kanya para kumbaga ma-experience natin siya. And para ma-experience natin siya, we need also the isang is yung, yun nga, sabi natin kanina, talking to God. Diba? Talking to God daw is another important aspect of intimacy with Him. Amen po. So, alam naman natin, paano ba tayo nakikipag-usap sa Panginoon? Diba? It is through prayer, kung matatandaan natin, diba? When we pray, we are talking to God. And tatandaan natin, prayer is a vital part of our relationship sa ating Panginoon. And in prayer, it allows us to communicate or kumbaga maisangguni natin yung kumbaga yung mga deepest thoughts natin and yung desire natin sa Panginoon. So, yun yung nagagawa ng prayer, di ba? Na nakikipag-communicate tayo sa Panginoon. And when we talk to God and we open our hearts, binubuksan natin yung puso natin sa Kanya, and inaalaw natin ng Panginoon na mangusap sa atin in return. Amen po. So, waiting upon and listening to God is also crucial for developing intimacy with Him. Okay po. So, tatandaan natin, God speaks sa atin in many ways. Di ba? Maraming ways na nangungusap sa atin ng Panginoon. Isa na rito or kasama na rito yung through His Word, sa salita niya. Diba? And I can say na madalas yan through His Word na kinakausap niya tayo kung mapapansin natin sa salita niya. Nangungusap siya sa atin, kinakausap niya tayo kapag nakakapakinig tayo ng preaching, diba? Pag nag-worship tayo, nangungusap siya sa atin. Diba? And even through worship songs, diba? Nangungusap din natin minsan ng Panginoon. Kumbaga, kinakausap niya tayo, di ba? And natatandaan ko madalas before and pag nagbabasa ako ng Bible, kasi dati meron, hanggang ngayon yun yung ginagamit namin devotional plan. Ano lang siya, nagpapalit lang siya ng year, then may mga nadadagdag. Kumbaga, I remember pagka everyday, kasi yung binabasa kong plan na yun is may devotional siya. Kadalasan yung topic that day is kumbaga mangungusap ang Panginoon sa iyo na nga no, kumbaga ito yung nararanasan ko ngayong panahon na ito, and nangungusap ang Panginoon kung paano yung gagawin natin through His Word. Amen po. So kumbaga nare-relate natin yung buhay natin or yung mga pinagdadaanan natin sa sitwasyon ng buhay natin. So, I believe, and karamihan sa atin, madalas, na-experience natin to na nangungusap ng Panginoon sa buhay natin through His Word when we read the Bible. Diba? And, isang, kumbaga, pagkakataon din na nangungusap din sa atin ng Lord is, alam naman natin, through the Holy Spirit. Diba? Through the Holy Spirit is nangungusap sa atin ng Panginoon, and through other people din. So, when we listen to God, di ba, alam natin, we can hear His voice and His guidance.
'di ba? At kapag naririnig natin yung voice ng Panginoon, yan yung guidance niya, we learn more and more to trust Him more fully sa buhay natin. 'Di ba? Kasi pinangahawakan natin yung mga pinapangako sa atin ng Panginoon, 'di ba? Kapag nangungusap siya sa atin. So, in addition, 'di ba? In addition to experiencing and sa pangungusap natin, sa pakikinig natin sa Panginoon, yung intimacy with God daw also involves being validated by Him. So, we were created by God and siya yung nakakakilala sa atin. Diba? Siya yung nakakakilala sa atin. Walang ibang nakakakilala sa atin kundi si God lang. No other people na nakakakilala sa atin kundi ang Panginoon natin. Even sa magulang natin, mas kilala tayo ng Panginoon kaysa sa mga magulang natin. So, when we seek intimacy daw with God, we come to understand our true identity as His children, and we find yung validation kung sino tayo and kung bakit tayo kinrate ng ating Panginoon. So, ganun yung halaga when we seek yung intimacy ng Panginoon sa buhay natin. So, nauunawaan natin or mas nauunawaan natin yung kung sino tayo. Kumbaga yung identity natin in Christ is mas nauunawaan natin. Yan po, mas naiintindihan natin. So, what is intimacy with God ba? So, sabi rin is developing intimacy with God is vital aspect of our spiritual journey. Amen po. So, it involves daw na, yun nga, we experience Him, we talk to Him, and we listen to Him. As well as, yung sabi natin kanina, we are validated by Him. So, as we deepen daw yung relationship natin with God, we come to know Him more fully and find yung fulfillment and purpose sa buhay natin. Na kumbaga, yung buhay na nais ng Panginoon sa buhay natin. That can only come from a close and personal relationship lang with our Creator. Amen po. Kumbaga, doon lang natin makikita when we have yung personal relationship sa Creator natin, when we have this personal relationship, yung intimacy sa Kanya, sa ating Panginoon. Kumbaga, ma-experience natin lahat yan. Kumbaga, mararanasan natin sa buhay natin. So, when we have yung intimacy sa Panginoon, ano ba yung nagagawa nito? Diba? Napakahalaga sa buhay natin bilang Kristiyano na may intimate relationship tayo sa Panginoon. Diba? Kasi, yun nga, yung topic natin na kahalagahan ng intimacy ng relationship natin sa Panginoon. So, last time, binigyan tayo ng 3 points ni Paz. So, magbibigay lang din ako ng additional 3 sa importance of intimacy of God. Una dito is ito yung influence the life of others for goodness. Diba? When we have the intimacy with God, we can influence the life of others for goodness. So, kung mapapansin natin, lahat tayo ay masasabi natin, mga influencers, di ba? Naniniwala ba tayo doon na we can be all influencers sa buhay natin? Kasi sa panahon ngayon, di ba, ang daming influencers na lumalabas, iba't ibang klase yan, di ba? And saan natin sila makikita araw-araw? Nakikita natin yung mga yan. As we open yung Facebook natin, nandyan sila sa pag nag-open tayo ng YouTube, ng TikTok, at marami pang mga social media platform na yan, maraming influencers tayong nakikita. So, tatandaan natin na tayo, bilang Kristiyano, we can be an influencer din in our own way, in our own Christian way. Especially when we have yung intimate relationship sa ating Panginoon. And, ayun po, lagi natin tatandaan that our actions is, kumbaga, na-influence yung iba. Nagkakaroon tayo ng influence sa ibang tao, sa kapwa natin. And this can be positively or negatively. Diba? Kumbaga, we can, yung mga actions natin na ginagawa natin,
is nagkakaroon ng positive and negative influence sa ibang tao. So, when one takes the time to, to influence others na, kalulugod sa Panginoon, di ba? That's, isang example is when we imitate ang Panginoon, di ba? Sabi, when we take time, or bawat Kristiyano, when we take time to imitate the Lord through a relationship, di ba? Pag ini-imitate daw natin yung ating Panginoon, Lord si Jesus Christ, di ba? Nagkakaroon tayo ng influence, or nai-influence natin yung ibang tao through our relationship, di ba? Yung ang bawat isa sa atin, matatouch natin yung buhay ng ibang tao, kagaya ng nung nagawa ni Jesus Christ before, na-influence niya yung ibang tao, di ba? So, tatandaan natin, when we have intimacy sa Lord, na-imitate natin si Jesus, di ba? The Holy Spirit is with us. Tatandaan natin kapag meron tayong intimacy sa ating Panginoon. So, nagmamanifest yung fruits ng Holy Spirit sa buhay natin. Nakakapamuhay tayo ng maayos na nararanasan niya ng kapwa natin, and na-influence natin sila. Na-encourage din natin sila sa buhay natin. So, when we have intimacy with God, nakakapamuhay tayo with Christ-likeness sa buhay natin. Diba? Nagbabago tayo sa buhay natin, yung dating tayo, nababago from glory to glory. Diba? Lalo-lalo na may mga kaibigan tayo, nakilala tayo before na ganito tayo. Diba? Makamundo tayong tao before, palamura, mabisyo. Diba? So, nagkaroon tayo ng pagkilala sa Panginoon, na-develop yung intimacy natin sa Panginoon, nakapamuhay tayo ng may Christ-likeness sa buhay natin, and nagbago tayo, and nakaka-encourage tayo ng buhay, or nakaka-encourage tayo ng kapwa natin, na yung mga nakakasama natin. So, through this, yung pamumuhay natin, na-influence natin yung buhay ng iba. Nagiging testimony yung buhay natin sa kapwa natin. Pag gano'n tayo, nahawa natin sila. Di ba, sabi nga nila, kung sino yung lagi mong kasama, nagiging kamukha mo na siya. Nagiging kamukha mo na siya, nagiging pareho na kayo ng gawi. And, di ba nga, alam naman natin, pag sumama ka sa palamura, nagiging palamura ka na rin. Di ba? Pag nasama ka sa loko-loko, nagiging loko-loko ka na rin. Di ba? So, napasama ka sa mga mababait, bumabait ka na rin. So kung tayo ay may intimacy sa Panginoon at nakakapamuhay tayo ng maayos, di ba? Nagiging influence tayo sa kapwa natin. So, kaya gamitin natin yung buhay natin kasama si Kristo to influence others. So, ayun, yun yung isa sa importance na nagagawa ng intimacy ng relasyon natin sa Panginoon. Amen po. So, pupunta tayo sa pangalawa. Itong pangalawa, sabi dito is the importance of intimacy with God is we have the ability to weather the storm. Amen po. Sa ibig sabihin ba nung weather the storms? Sabi daw is it takes a lot of resilience daw, or yung resilience, or yung katatagan, kung tawagin para sa para sa isang tao to become an overcomer of life situation. Diba? It takes a lot of maging matatag para maging masabi na isa kang overcomer of life situation. Sa maraming pagkakataon, sinasabi nila is yung mga mentally incapable person daw na nakakasalubong o nakakasalamuhan natin, na nakakasalubong natin sa kalsada, sa daan, sa trabaho. Nakakita natin sila minsan kung ano sila, or kung ano yung pinagdadaanan nila. Diba? Minsan sa itsura nila is yung makikita mo yung sa emotions nila, makikita natin na may mabigat sa dinadala nila, or may pinagdadaanan sila, or minsan sa pananalita nila.
So, dahil daw yun sa mga storms or sa mga pagsubok na pinagdadaanan niya or nasa isip niya na hindi niya kaya yung mga, kumbaga, nasa isip niya, hindi niya kaya yung mga problema niya, yung mga pagsubok na pinagdadaanan niya sa buhay niya is hindi niya kaya. So, ang tendency, ang nangyayari is gumigive up na lang sila. Amen po. So, lagi nating tatandaan na, kumbaga, when we are walking with the Lord Jesus, pagka tayo bilang Kristiyano, di ba, lumalakad na tayo kasama si Jesus, di ba, lalo't meron tayong intimate relationship sa ating Panginoon, di ba, kumbaga sabi, imposible na tayo maging mentally unstable kaya nung iba na makakakitaan mo na may problema talaga, mabigat yung pinagdadaanan, 'di ba? In a way na hindi na, 'di ba? Imposible na maging mentally unstable tayo na hindi na tayo nakakapag-isip na maayos, 'di ba? Yun nga. Sabi nga nila minsan pag Kristiyano, nakikita ang dami-dami ng problema ng taong to pero hindi mo makita na nalulungkot siya, na-stress siya, 'di ba? Kasi nga meron siyang kumbaga intimate relationship sa Panginoon. Kumbaga confident siya sa sarili niya kahit may mga pinagdadaanan siya, hindi siya sumusuko, hindi siya gumigive up. So, kumbaga kaya napakahalaga nung intimacy sa relasyon natin sa Panginoon, lalo na sa atin na nakakilala na sa Panginoon, 'di ba? Napakahalaga ng intimacy natin sa Panginoon. 'Di ba? Kasi nga, sabi ko kanina, nandiyan yung confidence natin sa Panginoon, 'di ba? Na anuman storms ng buhay na dumaan sa atin, anumang bagyo yan, masusolusyonan natin yan. 'Di ba? Yung bawat pinagdadaanan natin, 'di ba? Pag may intimate relationship tayo sa Panginoon, nandun na yung pinanghahawakan natin, yung mga pangako niya sa buhay natin, 'di ba? Yung mga pangako niya sa Bible, 'di ba? Sa mga salita niya, yung mga pangako niya, pinanghahawakan natin 'yon. 'Di ba? Madalas sa buhay natin, 'di ba? Yung yan, sabi natin mga financial problem, yan ang number one na naging kadalasang problema ng mga tao. Even yung mga mananampalataya, 'di ba? We have the, kumbaga, pagka may mga pagkakataong ganito, when we have intimacy or intimate relationship sa Panginoon, we have the confidence na kumbaga hindi tayo kumbaga mapagkukulang ng Panginoon or kumbaga ipoprovide ng Panginoon yung mga pangangailangan natin, financial yan, 'di ba, relationship man yan, 'di ba, lahat ng storms kaya nating paglabanan kasi may kumbaga may sandata tayo, may panlaban tayo, 'di ba, sa mga pagsubok or sa anumang bagyo or unos sa buhay natin. So ayun ang natin, we can weather the storm or makaya natin paglabanan ang anumang pagsubok. And, di ba, matatanda naman natin, huwag na tayo lumayo, di ba, yung kwento ni Job. Di ba, kagaya ni Job, we will be able to weather any storm kapag nasa Panginoon tayo. And especially when we have the intimacy ng relationship natin sa ating Panginoon. Amen po. So, yun po, yung nakadalawa na po tayo. Yung una is we can influence the life of others for goodness. And pangalawa, we can weather the storm. And yung last po, yung last natin is direction and divine joy. So, makikita natin, no, yung sa Psalm, sabi dito, Psalm 16:11, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Diba? Ituturo ng Panginoon yung path of life sa presence and fullness of joy. Diba? So, whenever a believer daw has established yung intimate relationship sa Panginoon, makakasiguro tayo sa buhay natin. For sure yan. Basta
in-establish sa buhay natin yung intimate relationship natin with the Lord, di ba? May kasiguraduhan tayo, may kasiguraduhan tayo ng clear direction, di ba, na ma-achieve natin yung kumbaga yung mga life of success, and di ba ma-express natin yung kagalakan, yung divine joy. So maraming tao, di ba, na kumbaga naghahanap sila ng kumbaga excellent guidance, di ba, to find joy, di ba, to find direction sa buhay nila, di ba? And marami dyan sumasangguni sa mga ibang experts or kumokonsult sa mga ibang mediums, di ba? Sumasangguni sila, paano ba ako kumbaga magkakaroon ng direction sa buhay ko, di ba? May mga sumasangguni pa sila, di ba? So lagi natin tatandaan sa mga ganitong pagkakataon, lagi lang natin sa isip that when we have intimacy sa ating Panginoon, di ba, yung buhay natin is in good direction na kagad, di ba? Yung nakakilala lang tayo sa Panginoon is nasa good direction na tayo, di ba? What more pa nung magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya, di ba? Kumbaga napakaganda ng direction natin. So, makikita natin maayos ang buhay natin, maayos yung relasyon natin sa pamilya natin, sa trabaho natin, di ba? Sa mga kaibigan natin at sa ibang tao. Amen po. So, yung mga plans natin, makikita natin is may mga direction, di ba? Kumbaga may pinapatunguhan yung mga plans natin, yung mga decisions natin, di ba? Nasa tamang direction. Kasi nga, nililid tayo ng Panginoon. When we have yung intimacy ng relasyon natin sa Panginoon, nililid tayo ng Panginoon sa tama. Di ba? Binibigyan niya tayo ng tamang wisdom sa bawat ginagawa natin, sa bawat decisions natin, sa bawat plans natin. Di ba? Nililid niya tayo sa right path. Amen po. And lagi natin tatandaan, when we have intimacy with God, we have joy. Di ba? May kagalakan tayo lagi sa puso natin, sa buhay natin kapag meron tayong intimacy with God. Joy na kumbaga hindi nanggagaling sa mundo, and joy na alam naman natin na makikita lang natin through Jesus, di ba? And lagi natin tatandaan na tayo bilang mga Kristiyano, when we develop our relationship sa ating Panginoon, di ba, we have the confidence, di ba, na nililid niya tayo, di ba? We have the confidence in everything that we do, basta nakalain tayo sa Lord, di ba nga? Alam naman natin na kapag maayos yung vertical relationship natin, sigurado yung horizontal relationship natin is maayos din. Amen po. So, yun naman po ang ano natin, yung tatlong points for now is natin, review natin. Una is influence the life of others for goodness, and pangalawa is we can weather the storm, and yung last, yung direction and divine joy na mararanasan natin when we have the intimacy of God. Amen po. So, yun po yun sa last slide po natin, sabi rito, no? Developing intimacy with God is essential for you and your journey in life. It requires a personal and close relationship with God, build the expectation and belief that God can and will listen to you. But more importantly, God desires to have a deep and personal relationship with you. Amen po. So, ayun po, at maraming salamat po, at glory to God po. At sige po, at samahan nyo nga po ako sa ating panalangin. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again, pinupuri ka namin, sinasamba din at dakila. And we thank you, Lord God, sa oras na ito. We thank you for your word, Lord God. We thank you, Lord God, sa pag-aaral ng iyong salita, Lord God, sa about the importance ng intimacy namin sa iyo, Lord God. Lord, dalangin namin na sa buhay namin, sa lakad namin, sa spiritual walk namin, Lord, na patuloy na i-guide at i-lead mo kami. Lord God, patuloy, Lord God, na
mas makilala ka namin, mas masaliksik ka namin. Lord God, mas ma-experience ka namin sa araw-araw, mas kausapin ka namin, Lord God, at mas pakinggan namin ang mga nais mong sabihin sa amin, Lord God, through your words, Lord God. Lord, tulungan mo kami sa araw-araw, Lord God, na lumalim pa at mas magkaroon pa kami ng intimate relationship sa iyo, Lord God. Lord, sa araw-araw, Lord God, bigyan mo kami lagi ng confidence, Lord God, in Christ, Lord God, confidence in you, Lord God, confidence in your promises, Lord God, na sa bawat storms ng buhay namin, sa bawat sitwasyon at circumstances ng buhay namin, bawat pinagdaraanan namin at pagdaraanan namin, Lord God, we have the confidence, Lord God, of who you are sa buhay namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan, Lord God, at patuloy na mapanghawakan namin ang bawat pangako mo sa amin at patuloy na mas lumalim pa ang relasyon namin sa iyo, Lord God. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo nga po ang bawat isa, ang bawat kapatid namin, Lord God, na nakakapakinig ng devotion na ito, Lord God. Lord, muli, maraming salamat po. Sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papurit pagsamba in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po mga kapatid. God bless po.
Salamat, Panginoon, sa salita mo na amin pong napakinggan, ang kahalagahan, Panginoon, ng personal intimacy with you. And I pray na patuloy nga po na magkaroon kami ng hunger and thirst, na makilala ka, magbasa ng iyong salita, manalangin, at patuloy na kauhawan ka namin, Panginoon. Turuan at tulungan mo po kami, Panginoon, kung paano ito gagawin. And we believe, Lord, through prayer, Bible reading, fellowship, hearing yung mga messages, at yung pong sharing, Panginoon, sa mga kapatid namin, ito po yung mga paraan mo para kausapin din kami. Dalangin ko po na sa lahat ng mga pangalan na nabanggit sa aming prayer points, Panginoon, hipuin mo po sila, kausapin mo po sila. Dalangin po namin bilang aming dakilang manggagamot. Lord, ikaw po ang siyang patuloy na magpagaling sa mga taong nabanggit. Gayon din naman sa mga nangangailangan, Panginoon, ng tulong, ng provisions, ng guidance. Lord, we believe that you know us. Nakikita mo kami. Alam mo ang aming nasa puso at isipan. Panginoon, ang lahat ng panalangin ito'y nakikiisa po kami. We believe, Lord, ng kasagutan ng lahat ng panalangin ito ay ayon sa iyong pangalang Jesus, sa iyong kalooban, sa iyong panahon, at dalangin po namin turuan mo kami na maghihintay at patuloy na maluwalhati ka sa lahat ng ito. Bless mo, Panginoon, ang mga kapatid kong uuwi pa lamang sa kanilang mga tahanan, sa mga nasa work, pagpalain at ingatan mo rin po sila. Sa lahat, Panginoon, na nakasama namin, Panginoon, ibalik mo po ang lakas na nawala sa kanila, at pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa maayos na koneksyon, sa pagkakataong ma-express po namin yung faith and opportunity to share your word through Potter's House of Arabia Ministry. Minsan pa, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. God bless, at kita-kits po tayo bukas. Salamat po.